At ang mensaheng ibababa ko sa inyo ngayon ay salita ng Diyos, sandigan ng ating paniniwala. Yan po ang atin pong ginamit na salita ho ng Diyos. Mukhang hindi, ni-revise ko yan. Hindi na naman revise ang ginamit. Kasi nilagay ko dyan sa ilalim yung built-in to be strong. To stand strong. Wala. Okay? Ba't ba ako nangangaral? Laging mali yung nailalagay. No? Okay? Sige. Okay lang yan. Praise God. So, ang team ko kasi is built-in to stand strong. So, may kinalaman sa pagiging matatag. Ang akin pong team na hango din sa built-in natin na pinag-aaralan ngayon. Sapagkat mismong sa 1 Peter ay itinuturo doon na ang salita ng Diyos ay namamalagi magpakailanman. In spite po na dumadaan sa katakot-takot na pagsubok at problema ang mga Christians na sinusulatan ni Apostol Pedro, pero ang kanyang sinasabi, doon tayo sa salita ng Diyos manindigan. Doon tayo sa salita ng Diyos manghawakan. Bakit po kamo sinasabi yun? Sapagkat yung title ko na yan, na atin pong pinag-aaralan ngayon na sandigan ng ating paniniwala, ay nangangahulugang batayan, pundasyon, o matibay na pinagmumula ng ating pananampalataya o paniniwala ay ang salita ng Diyos. Marami sa inyo rito, huwag kayong magagad sa akin, hindi pa nagbabasa ng Bible. Bakit? Siguro nagtanong-tanong ka, hindi po. Nire-reveal sa akin ng Holy Spirit yan kanina during time ng worship. Marami sa inyo, talaga hindi po nagbabasa ng Bible. Madalas basahin ay ibang book, Facebook. Madalas lagi nakababad sa cellphone, ang Bible po ay nineneglect. Samantalang ang ating pag-aaralan ngayon ay ito po ang sandigan. Ang salita pong sandigan ay nagmula po sa Tagalog na sandig o sa salitang sandig. Ibig sabihin ng sandig ay sasandalan. Ito po ay ang suportang matibay kapag mahina o natitinag ang isang bagay. Kaya sandig. At yung paniniwala na nakalagay po dyan na title ng ating pong pag-aaral ay tumutukoy sa ating mga pinangahawakan na katotohanan, na prinsipyo o pananampalataya. Kaya po ang salita ng Diyos, ang ating sandigan, siya ang pundasyon ng ating pong pananampalataya, pundasyon ng ating prinsipyo sa buhay. Yan din po kapatid ay tinatawag kong pundasyon ng katotohanan na pinanghahawakan po natin. Kung ang Biblia, bihira mong basahin at hindi mo nababasa, napakarupok mong mananampalataya ni Kristo. Katulad ka rin ng mga unbelievers, walang pinag-iba sa inyo. Kasi nung ako rin ay hindi pa talaga nakakilala sa Panginoon, wala pa akong personal relationship with Jesus Christ, ang Bible ay hindi mahalaga para sa akin. Ang pinakamahalaga sa akin during that time ay ang dividendaso. Yun po yung mga listahan ng mga karerang kabayo. Yun po, Lunes pa lang may dividendaso na ako dahil nire-review ko. Pero ang Bible, baliwala. May Bible sa bahay, hindi ko po pinapansin yan. Yun ang pamumuhay ng isang hindi mananampalataya. Ang tanong, hanggang ngayon, uma-attend ka na sa ganitong gawain, ang Bible pa din ay baliwala sa iyo. Maring hindi mo siya binabasa araw-araw. At wala kang interes basahin ng Biblia o ang salita ng Diyos. E di wala kang pinag-iba sa hindi mananampalataya. Anong pagkakaiba ninyo? Parehas lang. Sa makatuwid, wala kang tunay na sandigan. Wala kang tunay na pundasyon ng iyong pinaniniwalaan. At kung wala, ikaw ay matutulad sa isang hangin na ipinapadpad kung saan-saan.
Saan direksyon ng hangin? Pag doon ang direksyon ng hangin, doon ka rin. Dito, dito. Wala, ibig sabihin, talagang eksaktong patutunguhan ang iyong buhay. Dahil wala kang pundasyon. Tandaan niyo po, ang salita po ng Diyos o ang Biblia ay pundasyon. Ito'y pundasyon ng iyong buhay. Ito'y pundasyon ng iyong paniniwala. Pundasyon ng mga prinsipyo mo sa buhay. Pundasyon ng katotohanang niyayakap mo sa iyong buhay. Kung ang Biblia ay hindi importante sa buhay mo, wala kang pundasyon. Pag ang isang bahay walang pundasyon, matibay ba? Engineer, pag ang isang bahay ay walang pundasyon, matibay ba? Hindi. Di ba? Hindi matibay. Ang isang bahay na walang pundasyon, hindi matibay. Bakit po kamo? Dahil wala namang sinasandigan. Walang kinakapitan. Wala siyang katibayan. Ganon din ang buhay ng isang tao. Paano mo malaman walang pundasyon? Hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi niya buklatin ang Biblia. Kaya pagdating sa pangangaral, ito na, nagpipits na si pastor. Ang kawawang pastor. Ayan, nagpipits na si kawawang pastor. Tinutulugan na lang yan ng miyembro. O hinihintay na lang matapos yung pangangaral. Hindi siya nagpapakita ng anumang kainti-interest sa kanyang napapakinggan na Word of God. At hilalong hindi niya naintindihan ng lahat ng iyon. Bakit? Ano yung maintindihan niya? Hindi nga niya nababasa ang Bible. Naintindihan niyo po ako. Wala siyang pundasyon sa kanyang buhay. Kaya pagdating ng mga bagyo ng problema, bagyo ng pagsubok, umihip ang hangin ng mga tukso, hangin ng sari-saring ibang pagsubok sa buhay, para siyang puno na tumataob, para siyang mga bahay o building na bumabagsak dahil sa tindi ng hagupit ng hangin. Ganyan po, kapatid, ang taong walang pundasyon sa kanyang buhay. And sad to say, marami sa inyo, hindi ako nagja-judge, hindi po kayo nagbabasa ng Biblia. Dahil ang bisyo na nakita ko ay isang Bible na sarado. Sarado. Ibig sabihin, hindi siya nakabukas, hindi katulad ito nakabukas na open Bible. Nakasarado yung Bible. So, anong ibig sabihin nung nakasarado ang Bible? Ibig sabihin, marami sa inyo rito. Hindi naman sinabing lahat. Pero majority ay hindi talaga nagbabasa ng Bible. Kaya, ano masasabi mo sa tao? Walang pundasyon sa kanyang buhay. Samantalang ang paksa natin, ang salita ng Diyos ay sandigan ng ating paniniwala. Anong sabihin ng paniniwala? Ito ang mga bagay na niyayakap mo na prinsipyo sa buhay. Ito yung mga bagay na sinasampalatayanan mo. Yan ang sabihin ng paniniwala . Ito yung mga bagay na inaakap mong katotohanan. Naunawan niya po ako, mga kapatid. Kaya kung yung katotohanan na iniisip mong katotohanan ito, hindi naman siya nakasalig sa Bible, yan po, kapatid, ay hindi mo pwedeng panghawakan sa iyong buhay. Ang tanging sandigan o pundasyon na dapat mong hawakan sa buhay mo ay ang salita ng Diyos. At dito ay babasahin natin ang teksto na akin pong ipaliliwanag sa inyo. Yan ay mababasa natin sa Mateo 15, talatang 1 hanggang talatang 20. Nung ako po ay bagong Kristiyano nung taong 1980, doon ako nakakilala sa Lord, 1980. Sa awa ng Diyos, 2025 na ngayon, 45 years na akong born-again Christian. Alam niyo po, tuwing pong mag-preach yung pastor namin, nako, excited ako. May baon-baon akong notebook. Medyo malaki-laki notebook ko, nilalatag ko yan. Nung araw, bapalad kayo, may upuan kayo. Nung araw kami, sa sahig lang nakaupo. Hindi kami gumagamit ng ganyang mga bangko o chairs. Sa sahig lang.
Mind you, nakaupo ka, 3 oras kang makikinig, ang sakit sa likod nun, di ba? Pero, nilalatag ko yung akin pong notebook, tapos nandiyan ang Bible sa harapan ko, at walang pwedeng kumalabit at kumausap sa akin pag nakikinig ako sa preaching. Interesado ako. Kasi bakit? Kasi binabasa ko ang Bible, ano kaya ang maririnig kong paliwanag doon sa binasa ko? Okay? Mahalaga po yan. Ngayon, labas na ninyo ang inyong mga notebook upang isulat niyo ang salita ng Diyos. Tingnan mo kung may maglalabas. Tingnan mo, baka mo katabi mo kung may maglalabas ng notebook. Yung iba, walang mailabas. Ang tanging mailabas ay ang buntong hininga. Bakit? Hindi interesadong magsulat. Bakit hindi interesado? Magbasa nga ng Bible, hindi interesado, magsusulat pa. Kaya naipapakita po sa atin na ganyan kahina ang faith ng isang mananampalataya. Okay? So, napakalaga po ng Bible. Ngayon, Mateo 15, 1-20. Basahin po natin ang sinasabi po ng kasulatang yan. Mateo 15, talatang 1-20. Yan po ay mababasa natin sa Pinoy version. Ano ang sabi dito? Nilapitan si Jesus ng mga Pharisees at mga teachers ng law na galing sa Jerusalem. Tinanong nila si Jesus, bakit nilalabag ng mga disciples mo ang tradisyon na tinuro ng mga ancestors natin? Hindi sila naguhugas ng kamay sa tamang paraan bago kumain. Sumagot si Jesus, bakit nyo nilalabag ang utos ng Diyos para masunod lang ang mga sariling tradisyon o pamahiin ninyo? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang tatay at nanay mo. At kapag sinumpa mo ang tatay o nanay mo, dapat kang patayin. Pero tinuturo nyo na pag ang isang taong may kakayahan na tulungan ang magulang niya ay nagsasabing, inalay ko na sa Diyos ang anumang maitutulong ko sa inyo. Hindi na niya kailangang tulungan ang magulang niya. Ganyan nyo binabaliwala ang utos ng Diyos para masunod ang tradisyon ninyo. Mga plastik, tama nga ang sinabi ni Prophet Isaiah tungkol sa inyo. Sinasabi ng mga tao na ginagalang nila ako, pero malayo naman ang puso nila sa akin. Walang kwenta ang pagsamba nila sa akin kasi tinuturo nilang galing sa Diyos yung mga utos na gawa-gawa lang nila. Tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi niya sa kanila, makinig kayong mabuti at intindihin ninyo ang sasabihin ko. Verse 11, hindi ang pinapasok ng tao sa bibig ang nagpaparumi sa kanya. Yung lumalabas sa bibig, yun ang nagpaparumi sa kanya. Nilapitan si Jesus ng mga disciples niya at sinabi niya, alam niyo po bang nasasaktan ang mga Pharisees sa sinasabi niyo? Sumagot si Jesus, bubunutin ang bawat halaman na hindi tinanim ng Ama kong nasa langit. Hayaan niyo lang sila mga bulag na nag-aakay ng bulag. At kung bulag din ang umaakay sa isang bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Pero sinabi ni Peter sa kanya, ano pong ibig sabihin ng parable na to? Di niyo pa rin ba naintindihan ito? Sagot ni Jesus. Di ba, anumang pumapasok sa bibig ay napupunta sa tiyan at dinudumi pagkatapos. Pero ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. Sa puso nanggagaling ang mga masasamang pag-iisip na nagtutulak sa tao para pumatay, mangaliwa, maging immoral, magnakaw, magsinungaling, at manira ng puri ng ibang tao.
Ito ang mga nagpaparumi sa isang tao, pero kung kakain siya nang hindi muna naguhugas ng kamay, hindi iyon nagpaparumi sa kanya. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. So dito po kapatid, introduction natin. Sa bahaging ito, kinaharap ni Jesus ang mga Pariseyo at mga eskriba na galing pa sa Jerusalem. Ba? Ang layo nun ah. Bakit? Nasaan ba si Jesus ng panahong yan? Siya po ay nasa Galilee. Ngayon, sa pag-aaral natin ng Bible, ang Galilee po ay bahagi ng hilaga. Ano sa English ang hilaga? North. Okay. Sabihin sa taas, parang norte. Ilocos Norte, Cagayan, yung sa north. Ganon. Yun po yung Galilee. Ngayon, yung Jerusalem ay nasa bahagi ng timog. Ano sa English ang timog? South. Okay, nasa ibaba. Parte siya ng Judea. Kasi during that time, nung panahong yan, ang lupa ng Israel ay nahati sa tatlo. Parang ano yan eh, parang Luzon, Visayas at Mindanao. Parang ganun. O parang Luzon. May Northern Luzon, may Central Luzon, at may Southern Luzon. Parang ganun. So ganun din dito sa lupain ng Israel. Ang pinakahilaga o pinaka-north o sa itaas ay ang Galilee. At ang nasa gitna ay tinatawag nating Samaria, at yung nasa ibaba, nasa gawing timog, ay Judea. At ang capital ng Judea ay ang Jerusalem. Okay? So mula sa Jerusalem, naglakbay sila, itong mga Pharisees at eskribang ito, patungo doon sa norte, sa Galilee, kung saan nandoon si Jesus. Ang layo ng kanilang nilakbay upang harapin lamang si Jesus. Okay? Ngayon, ang sabi rito ay naglakbay sila sa timog patungo sa Galilea, ang bahaging hilaga ng Israel. Sino itong mga Pariseyong ito na hinanap pa si Jesus? Ito ay isang pangkap ng reliyosong leader ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus dito sa lupa. Sila ay mga panatiko o kilala sa mahigpit na pagsinod nila sa 10 utos at sa mga 613 alintuntuning batas sa matandang tipan. So aside from the 10 commandments, meron pang 613 commandments na nasa Old Testament. Mataas ang, next slide natin, mataas ang tingin nila sa sarili nila. Kasi tinuturing nila sila ay mga banal at marurunong sa relihiyon. Higit nilang pinapahalagahan ang panlabas na anyo ng kabanalan kaysa sa panloob na kabanalan ng puso. Yan po ang mga Pariseyo. At ang ikalawa po naman ay mga eskriba na kasama ng mga Pariseyo na sila ay pumunta doon sa Galilee kung nasaan si Jesus. Sino ang mga eskriba? Ang mga eskriba ay kilala na mga dalubhasa sa batas at itinuturing na mga tagapagturo at tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses sa panahon na yun. Sila po ang nag-i-explain, no, ng kahulugan po ng salita po ng Diyos. Kaya nagsama ang Pharisee at ang eskriba. Ang another term for eskriba o scribe sa English ay lawyers. Sila ay mga abogado. Pag sinabi kasing abogado, interpreters of the law sa English. Pag sinabing interpreters, tagapagpaliwanag ng batas o ng salita po ng Diyos. Next slide natin, ang mga ito ay kilala sa mahigpit. Take note, kilala sila sa mahigpit na pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga tradisyon ng matatanda sa Israel. So dalawa po yung kanila pong niyayakap. Una ay ang kautusan ni Moises o batas ni Moises o utos ng Diyos. Ikalawa ay ang mga tradisyon o pamahiin ng mga matatanda sa Israel. At ang ating pag-aaral ngayon
Dito sa aklat ng Mateo 15, talatang 1 hanggang talatang 20 ay nahahati sa dalawang pangkat. Ang una po ay mas mahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos kaysa sa tradisyon o pamahiin na gawa-gawa lamang ng mga tao. Yan po, pag-aaralan natin verse 1 hanggang verse 9. Yung verses 1 to 9 ay tumutukoy sa turo ni Jesus na mas mahalaga ang pagsunod saan? Sa salita ng Diyos kaysa sa pagsunod sa tradisyon o sa pamahiin. Okay? At ang ikalawang pangkat na atin pong pag-aaralan ay ang tunay na nagpaparumi sa tao. Ano ba ang tunay na nagpaparumi sa buhay ng tao? Yan ay masusumpungan natin sa verses 10 hanggang verse 20. Pag binasa niyo po yan, ang discussion dyan ay patungkol sa ano ba ang nagpaparumi sa tao. Ayan. Ngayon, unahin po natin yung una na sinasabing mas mahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos kaysa sa tradisyon o pamahiin na gawa-gawa lang ng mga tao. Yan ay from verses 1 hanggang verse 9. Yung conversation ni Jesus ay sinasagot ito pong sinabi ng mga Pariseo at Eskriba sa kanya. Ano po ang sinabi? Verse 2, ang sabi, bakit nilalabag ng mga disciples mo ang tradisyon na itinuro ng mga ancestors natin? Hindi sila naguhugas ng kamay sa tamang paraan bago kumain. Meron pong kaugalian o pamahiin sa Israel. Bago ka kumain, maghugas ka muna ng kamay. At nakita yon ng mga Pariseo at mga Eskriba. Noong nilatag na ang mga pagkain, kanya-kanyang kuha ng tinapay, wala nang hugas-hugas, maaaring may kinamot dito sa ilalim ng kanyang likuran at pagkatapos dumampot ng tinapay. At that time, ang tinapay po, hindi po kanya-kanya kasi bilog na malaki po yun. Pinipilas-pilas lang po yun. Sa isang bilog na yan, hati-hati tayo. Kaya pag hinawakan yan ng isang tao, na halimbawa, nangati yung kanyang likod, may kinamot siya rito. Tapos hinawakan yung tinapay, siyempre mahawakan niya lahat yun. Tapos yung isa naman, pipilas din. Nakuha nyo? Kaya, meron silang kaugalian. Dapat, bago ka kumuha ng tinapay, pumilas ng tinapay, kumain ng tinapay, maghugas ka muna ng kamay. Yan po ay kanilang pamahiin. Yan po ay kanilang tradisyon. Tinatanong nila si Jesus, bakit ang mga alagad mo hindi sumusunod sa tradisyon o sa pamahiin na bago kumain, maghugas muna ng kamay, baka kung saan muna nakahawak yung kamay na yan. Amen? Nakuha niyo po? Ngayon, sinagot sila ng Panginoong Jesus. Kasi nakita ni Jesus, masyado silang yakap na yakap dito po sa kaugalian. Yakap na yakap sila sa pamahiin. Kaya ang sabi po, sagot ni Jesus Christ, bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos para masunod lang ang mga sariling tradisyon ninyo? Yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Bakit nga sinabi ito? Sapagkat gusto ng Panginoong Jesus ipaalam sa kanila na namamali po itong mga Pariseo at mga Eskribang ito. Ulitin natin, ano ba ang katangian ng mga Pariseo? Sila po ay mga, anong sabi po dyan? Pangkat ng reliyosong leader ng mga Hudyo, ng mga panatiko, at kilala sa mahigpit na pagsunod sa 10 utos. Kilala sa mahigpit na pagsunod. Pero pagdating sa tradisyon, pagdating sa pamahiin, mas matimbang yung pamahiin kaysa sa salita ng Diyos. Mas matimbang pang sundin nila ang tradisyon o kaugalian o pamahiin kaysa sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya dito po, nakita ho natin, mga kapatid,
nagkaroon ng discussion si Jesus, salita ng Diyos, laban sa tradisyon o sa mga pamahiin. Nagkaroon dito ng discussion. Pagdating po ng talatang 4, ay sinabi ng Panginoong Yesus, sinunod niya na sinabi niyang, bakit niyo nilalabag ang utos ng Diyos para masunod lang ang mga sariling tradisyon ninyo? Nagbigay siya rito ng example. Verse 4, sinabi ng Diyos, igalang mo ang tatay at nanay mo. At kapag sinumpa ang tatay at nanay mo, o sinumpa mo ang tatay at nanay mo, dapat kang patayin. Nasa Bible po yun. Yun pong una, igalang mo ang tatay at nanay mo ay mababasa sa aklat ng Exodo 20, talatang 12. Nasa 10 utos po yun. Tapos, yung ikalawa, kapag sinumpa mo ang tatay mo o minura mo ang tatay at nanay mo, ang utos ng Diyos, dapat kang patayin. Ang tindi po, kapatid, nito, no? Pagtatanggol ng Diyos sa mga magulang. Okay? Para sa Diyos, dapat kang patayin. Mababasa sa Levitico 20, talatang 9. Ngayon, dito po sa conversation nilang ito, ay sabi ni Jesucristo, ganyan nyo binabaliwala ang utos ng Diyos para masunod ang tradisyon ninyo. Bakit po kamo? Kasi sabi dito ay may mga sinasabi kayo sa mga tao. Ito yung mga taong meron namang kakayahang tulungan ang mga magulang nila. Pero kung anuman ang kanilang inalay sa Diyos o meron silang ipinanata na isang bagay. Halimbawa, yung pera. Nagpanata ang isang tao ng 10,000 na ito ay ibibigay ko lang sa Diyos. Samantalang, yung 10,000 yun, dati binibigay mo sa magulang mo. Ngayon, inilipat mo na sa Diyos. Maganda, tignan, di ba? At sa Diyos. Pero sabi ni Lord, mali yan. Sabi ni God sa kanila. Sapagkat, bakit po kamo? Sapagkat binabaliwala nila yung utos ng Diyos na una ay igalang mo ang iyong mga magulang. So, whatever na anuman ang tulong na pwede mong ibigay sa magulang mo, huwag mong aalisin yun. Kung gusto mong magbigay sa Diyos, iba pa yun. Hindi yung, nangangailangan ng church, mayroong church, may fundraising halimbawa ang church. O sige, magpe-pledge kayo, 50,000. Yung 50,000 halimbawa, ay pinipledge mo sa magulang mo yun. O nay, pag dumating isang buwan, nay, ito po, tulong ko sa inyo lagi, 50,000. Tapos dumating ang time, nagkaroon ng announcement, magpapatayo tayo ng malaking simbahan at lahat kayo ay magpipledge sa church. Example lang tag 50,000. Tama, yung tinutulong ko sa nanay at tatay ko, ibibigay ko na lang sa church. Kaya umuwi ka sa bahay, nay, sorry mula ngayon, hindi na kayo makakatanggap sa akin ng tulong Kasi, ipinangako ko na sa Panginoon yun, yung 50,000 a month ninyo. Tama ba? Para kay Jesus, mali. Dahil yung ganoong ginawa mo na yun, na po pwedeng yun ay parang tradisyon sa church, na pag may nagpapatayo ng malaking simbahan, kailangan nagdo-donate. Tradisyon, ibig sabihin kaugalian na yun. Kung gagawin mo yun, hindi mo masusunod yung utos ng Diyos na igalang ang iyong ama at ina. Yung sinasabi na korban, yan ay tradisyon o pamahiin na ibig sabihin ay meron kang inilalaan na handog para sa Diyos. Meron kang iniaalay o ipinapanata sa Panginoon na isang bagay. Kaya ang tanong ngayon, kapatid, dito, alin ang dapat na mangibabaw? Ang salita ng Diyos o ang tradisyon o ang pamahiin? Alam niyo po, sa atin dito sa Pilipinas, napakarami tayong pamahiin. At kadalasan sinusunod po ng maraming tao yun. Kesa po sa salita ng Diyos. Lalo na hindi pa nga nagbabasa ng Bible, paano nga masusunod niya ang Bible? At ang halimbawa pong mga pamahiin ng Pilipino ay bawal magwalis sa gabi.
Bakit daw bawal? Kasi mawawala raw ang swerte sa bahay. So tingnan niyo, pamahiin, ang basura ay swerte sa bahay. Kaya wag mo daw aalisin yan. Oh, tama ba yon, kapatid? O, magwawalis ka. Sabi ng nanay mo, oy, ng lola mo, oh, wag ka magwawalis. Mawawala ang swerte. Eh, Christian ka. Naniniwala ka ba doon? Siyempre, sabi mo, nay, wag kayong maniwala dyan. Sabi-sabi lang yan, pamahiin lang yan. Kasi pag ang isang tao ay mananampalataya, nasa kanya ang pagpapala ng Diyos. Amen? Hindi nakukuha ang swerte sa pagwawalis o sa hindi pagwawalis ng basura. Yung iba, naniniwala doon, kaya puno ng basura ang bahay. Okay? At ikalawa, ang sabi rito, huwag uupo sa tapat ng pinto ng bahay parati. Kasi mahihirapan daw mag-asawa. Mahirapan kumuha ng mapapangasawa, tatandang binata, at tatandang dalaga daw ang isang tao lagi nakaupo sa tapat ng pintuan ng bahay niya. Pamahiin po yan, kapatid. At iba pa na mga pamahiin na sinusunod ng mga tao, pag nahulog ang kutsara o spoon, pabang ikaw ay kumakain, may darating na bisitang babae. Eh, nahulugan ka ng kutsara, ay, sabi ng nanay mo, naku, may bisitang darating tayo, babae. Mga kaugalian yan eh, yan ang mga tinatawag na pamahiin. Pag nahulog naman yung kutsara, may, yung tinidor pala, iba pa rin kutsara. Pag nahulog yung tinidor, may darating na bisitang lalaki. At another thing na mga pamahiin, pag habang nagluluto ka at kumakanta, sabi nila, mag-aasawa ka na matanda na. May edad ka na para makapag-asawa pag ikaw ay nagluluto na umaawit. Kaugalian po yan. Yan po, pamahiin po yan. At halimbawa, ganito, madalas yan. Kumakain ka, bigla nakagat mo yung dila mo. Anong alphabet? Alphabet. Letter A. Bakit ganun? Ginagawa yun. Kasi, sabi nila, may nag-iisip daw sa'yo. Diba? Pag nakagat mo yung dila mo, aray, naku, may nag-iisip sa'yo. O, numero, o, alphabet. B. Ay, baka si Boy. Baka si brother. Letter G, baka si girl. Mga ano yan eh, yung tawag yan pamahiin. At eto pa kapatid, ito matindi ito. Pagka sinukat mo ang damit pang kasal, bago ang kasal, sabi sa mga pamahiin, nagdadala daw ng malas at posibleng posibleng magkaroon ng hiwalayan ang mag-asawa. Kasabihan lang po yan. Hindi po yan totoo. Hindi po yan salita ho ng Diyos. Nag-i-example lang po ako sa Pilipino. Kasi ang in-example ko kanina, yung korban. Yung korban ay isang tradisyon o pamahiin. Maraming pamahiin ang mga Hudyo. At ang Pilipino, mas marami ring pamahiin din. Pag bawal daw umupo sa hagdanan ang buntis, wag kang uupo. Bakit? Mahihirapan daw manganak. Yan ang pamahiin na sinasabi. At pag may nakasalubong kang maitim na pusa, ano raw yan? May malas daw na darating sa'yo. O may aksidente o trahedya. Ikaw ngayon, Christian ka na. Matatakot ka ba doon? Hindi Rebuke mo yun in Jesus' name. Walang magaganap sa akin na pangit o hindi maganda. Lalo na po kapatid, pag nanaginip ka raw na natanggalan ka ng ngipin, meron daw mamamatay na isa sa mga mahal mo sa buhay. Ang totoo niyan, itong sinasabi ko sa inyo, umiiral yan sa maraming Pilipino. Pinaniniwalaan yan ng mga tao. Pati Christian. Baka nga katabi mo, hindi mo lang alam, pinaniniwalaan pa rin yan. Yung mga ganyan mga pamahiin na yan eh. Di ba? At pag may patay, at ikaw kapatid ay dadalaw sa patay, huwag kang magsusuot ng pula sa lamay. Noong, di ba katulad may namatayan na kapatiran, paalis na ako, nakasuot pula ako. Pinigilan pa naman ako ng misis ko.
Sabi, ba't nakapula ka? Saan ka ba pupunta? Ako sa patay, mag-o-officiate. Naku, baka dumilot ang patay. Sabi ko, sweetheart, yan ay mga pamahiin yan. Huwag tayong maniniwala dyan. Ay, nga pala, pamahiin nga pala yun, sabi niya sa akin. Kasi, pag nakapula daw, nakakaakit ng masamang espiritu. At pwede daw dumilat ang patay. Kaya kayo, pag kayo namatayan, kahit pula ang suot, i-welcome nyo. Papasukin nyo. Amen? Konti lang ang nag-amen. Uy, lumakas ng konti. Okay? Ayan po. Kaya nga dito nakita ho natin, napaka-importante yung salita po ng Diyos ang mangibabaw sa atin. Pag kulang tayo sa kaalaman ng Biblia, ang umiiral sa atin ay pawang mga kasinungalingan at sabi-sabi lang ng tao. At kung may patay, dapat daw ay takpan ang salamin sa bahay. Bakit? Para daw hindi makita ng kaluluwa ang sarili niya. Tignan nyo. Kung ano-ano to, kapatid, no? At pagkatapos ng libing, bago ka pumasok ng bahay, ang sabi, kailangan ay magbuhos ka ng tubig sa labas, pantaboy day ito sa malas at sa mga masasamang espiritu. Itataboy mo, nakakita na ba ka na nagkakas out na binubuhusan mo ng tubig? Labas in Jesus' name. Hindi. Hindi po, wala pong katotohanan yan, mga kapatid. Yung pagtitirik po ng kandila, ito malapit na, November 1 na. Okay? Yung pagtitirik ng kandila sa loob ng bahay o labas ng pinto ninyo, may gumagawa po ba dito nun? Tuwing November 1, October 31. October 31, bisperas ng araw ng patay. Nagtitiri ka ng kandila sa labas ng pinto o kaya sa loob ng bahay. Alam niyo po, ang pamahiin na yan ay nagsasabi na ikaw raw ay ang pagsisindi mo ng kandila ay pagbibigay daw ng gabay sa mga ilan sa mga kaluluwa ng yumao upang makabalik sa kanilang tahanan. Para bagang iniimbitahan mo yung mga kaluluwa ng mga namatay na mother mo, father mo, lola mo, lolo mo, o magulang mo, para pumunta sa bahay. Sabi, nag-i-invite ka ng mga kaluluwa, ng mga ghost, sabi dito sa aking binabasang ito, kapatid. At yung iba naman po, yung pagtitirik ng kandila sa loob at labas ng bahay tuwing mahal na araw ay paraan ng mga Pilipino upang magbigay puri sa mga ninuno at mahal sa buhay na pumanaw. Yun po ang kanilang pamamaraan. At another thing pa, yung pag-aalay ng pagkain at inumin sa puntod. Dadalaw ka, November 1, sa mga namatay mong mahal sa buhay. Tapos, may dala kang kakanin. Titirikan mo ng kandila, tapos mag-o-offer ka ng kakanin at may tubig, baka mahirinan yung kaluluwa. Di ba? Ginagawa po yun. Tapos, magdadala pa ng picture nung namatay. At sa harapan ng picture na namatay, ititirik ang isang kandila, pagkatapos ay ahayinan ng pagkain kasama ang tubig. Para raw po, kapatid, na yun daw pong kaluluwa ay may makain. Ang lahat pong yan ay pinabubulaanan po yan ng salita ng Diyos. Dahil ang patay ay hindi na po pwedeng magbalik. Wala na po silang pakialam at hindi nila alam ang nangyayari dito sa ibabaw ng mundo. Yan po'y mababasa natin sa aklat ng Mangangaral 9, talatang 5. Ito po ang sabi. Alam ng mga nabubuhay na mamamatay sila, pero ang mga patay na walang alam. Wala na silang reward at nakalimutan na sila. Verse 6, na wala na ang pagmamahal, galit at inggit nila, at forever na silang hindi makakasama sa lahat ng nangyayari dito sa mundo. Pagpatay ka na, hindi mo na sila makakasama dito sa mundo, ano man ang mangyari. Kaya huwag ka nang magtirik ng kandila para gabayan sila papunta sa bahay mo.
Okay? Kasi hindi nila alam na nagtitirik ka ng kandila. Kasi salita ng Diyos to, Ecclesiastes 9, talatang 5 hanggang 6. Kaya yung ganong mga ini-example ko na mga pamahiin at tradisyon, kung Kristiyano ka, dapat mangibabaw ang salita ng Diyos sa'yo. Hindi mo na ginagawa ang magtirik ng kandila. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, sige ka sa practice na yan, kasi hindi mo alam ang Bible eh. Saan ka tutungo para mabasa mo yan? Mind you, babasahin mo ang Book of Ecclesiastes, halos nasa gitna ng Biblia. From Genesis to Revelation, halos nasa gitna siya. O tingnan niyo po, Book of Ecclesiastes, halos nasa gitna siya. Pasinin ninyo. Di ba? Halos nasa gitna na ng Bible. Pag nagbasa pa man din tayo minsan, kapatid di ba? Minsan, isang verse lang, tapos ka na. Tinamad na. Hawak na ang cellphone. Kinabukasan, isang verse uli. Sumano ka aabot sa Ecclesiastes. Kaya hindi mo mababasa siya. At pag binasa mo, hindi mo naman naintindihan at nauunawaan. Naunawaan niyo, kapatid? Kaya ang Biblia po ay napakalagang bagay. Kasi, dito ay pinapaalam sa atin ang katotohanan at ang winika ni Jesus. Malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang truth ang magpapalaya sa atin. Kaya maraming Christian hindi nakakalaya sa truth, hindi kasi nagbabasa ng Biblia. Kahit nakikinig ka, pero hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi basta-basta papasok sa puso mo. Kasi hindi ka na-prepare. Kaya importante po nagbabasa ka ng Bible kasi magiging interesado ka sa ipangangaral, baka napagdaanan mo at nabasa mo. Hindi mo lang siya maintindihan maigi. Ngayon binabanggit na, pinangangaral na, ay yun pala yun. Ibig sabihin nun. Ecclesiastes 9:5, ang patay pala, walang nalalaman sa nangyayari dito sa ibabaw ng mundo. Wala na silang nalalaman. Kahit magtitirik ka pa ng 1,000 kandila, hindi nila makikita yung kandilang yun. Amen? Kasi wala na silang kamalayan. At wala silang alam kung ano nagaganap sa buhay mo. At wag na wag kang kakausap ng patay. Nay, alam ko, nakikinig ka sa akin. Ako, delikado yun. Baka mamaya sumagot, anak, gano'n sa ilalim ng lupa, demonyo na po yun. Huwag kang makikipag-usap sa taong namatay na. Sa November 1, pagpunta mo sa puntod, Nay, kinakausap pa na. Tapos mamaya may nagsasalita mula doon sa loob ng puntod, anak. Di ba? Magiging entry point yun para pumasok ang demonyo sa iyo. Entry point ng demon possession po yan. Kaya dito, tinuturuan tayo na kumaari, tayo po ay maging maingat at sumunod sa salita ng Diyos at hindi sa tradisyon o pamahiin. Ano ang turing ng Diyos sa mga mas sumusunod sa mga tradisyon o pamahiin kaysa sa salita ng Diyos? Paano tinuturing ng Diyos ang mga taong mas sinusunod, pinaniniwalaan ang tradisyon o pamahiin kaysa sa salita ng Diyos o kaysa sa Biblia? Ang tawag po sa kanila ay mga taksil. Sige, slide, pakiklik yan. Ang turing sa kanila ng Diyos ay plastic. Mga plastic. Humanap ka ng plastic. Wala tayong makikitang plastic. Kunti lang. Bihira ka makakita ng plastic dyan. Pero ang sinasabi kong plastic ay plastic man. Parang si Lastic Man, ano ha? walang taong plastic. Amen? Kasi di naman yari sa plastic ang mukha natin at ang katawan natin. Yari galing sa laman. Pero dito, ang turing ng Diyos sa mga mas pinaniniwalaan ang mga sinasabi nating pamahiin, mas pinaniniwalaan ang mga tradisyon kaysa sa Biblia ay mga taong plastic. Mateo 15:7. Itong conclusion ni Lord. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, di ba sabi nila, mas binibigyan nyo ng halaga ang tradisyon o pamahiin kaysa salita ng Diyos. Apo sabi ni Jesus Christ, mga plastic, sabi niya sa mga kausap niya, sa mga pariseyo at sa mga
eskriba. Mga plastic, tama nga ang sinabi ni Prophet Isaiah tungkol sa inyo. Ano pong ibig sabihin ng plastic? Pag sinabing plastic ka, ikaw nasabihan kang, sino sa inyo nasabihan ng plastic ka? Wala na nasabihan sa inyo. Ikaw lang, Brad, sandali po, meron silang panibagong, nasabihan ka na ba na plastic ka? O, tino, masaya ka nang sabihan kang plastic ka? Hindi naman. Nalungkot ka. Hindi ka tumalo sa tuwa at plastic ka. Hindi naman. Sino nasabihan na plastic? Plastic, ang plastic mo. Wala. Mampalad nyo Di ba? Kasi ibig sabihin ng plastic, pakitang tao. Yan po yun. Artificial, hindi natural. Parang ipinapakitang siya ay tunay na mananampalataya ng Diyos kasi may dalang Bible. Tapos pag Sunday, umaattend sa church. Pero, ang mas pinaniniwalaan, yung tradisyon o pamahiin kaysa sa Bible. Di ba? Nagpapanggap na siya ay Bible-believing Christian, pero ang nagahari sa isip at puso ay ang tradisyon at pamahiin. Ang tawag ni Kristo ay plastic. Pag sinabing plastic, ibig sabihin, pakitang tao lang. Mapagpanggap. Hindi totoo na siya ay Bible-believing Christian. Ayaw natin tawagan tayo ni Lord na plastic. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka plastic. Kaya kung mas pinaniniwalaan mo ang tradisyon o pamahiin kaysa sa salita ng Diyos, ikaw ay plastic sa harapan ng Panginoon. At ang ikalawa po na uri ng tao na mas sinusunod o pinaniniwalaan ang tradisyon o pamahiin kaysa sa salita ng Diyos, ang tawag sa kanila ay mga backslider ang puso. Tawagin ka ba naman ng Panginoong Hesukristo na isa kang tao na ginagalang mo ang Diyos ng iyong bibig, pero malayo naman ang puso mo sa Kanya? Pag malayo ang puso mo, ibig sabihin backslider ka. Nag-a-attend ka sa born-again Christian, pero nagtitirik ka pa rin ng kandila. At nag-o-offer ka pa rin ng kakanin doon sa namatay mong mahal sa buhay. Tinawag ni Jesus, hindi lang plastic, kundi mga backslider ang puso. Hindi pala dapat ginagawa natin ang ganong bagay. Dahil yun po ay salungat po sa salita ng Diyos. Patay na po iyon. At ayaw ni Lord magkaroon tayo ng kaugnayan sa mga patay. Pwede kang dumalaw. Bisitahin mo ang puntod. Pero wag na po kayo magtitirik ng kandila. May kasamang pagkain. Bisitahin mo. Linisin ang puntod ng magulang mo. Ako ang nanay tatay ko, patay na sila. Pag may pagkakataon, nakakadalaw kami doon sa puntod ng magulang namin. Yun po yun. Minsan dumalaw ako dito sa Antipolo na nalibing ang magulang at mga magulang ko. Inayos ko, nilinis ko yung puntod. Okay lang po yun. Pero hindi ako nagtirik ng kandila at may dalang kakanin. May dala akong biko. Tapos kandila, and then may tubig pa, baka mahilinan yung kaluluwa ng nanay at tatay ko. Hindi na po ako ginagawa yun. Kasi ako po ay Bible-believing Christian. Mas nangingibabaw po ang salita ho ng Diyos. Amen? Kaya pagdating ng Nobyembre 1, sabi ng nanay mo, magdala ka na ng mga kanin para ihandog natin. Kakamunay, paliwanagan mo na, kamo hindi na ganun. Kasi sa Bible po, wala na po yan. Amen? Dadalaw tayo para alalahanin natin ang mga mabubuting bagay na ginawa ng ating mahal sa buhay. Amen? Nung nabubuhay pa sila. Other than that, wala ka na iba pang gagawin. At wag mong kakausapin ang patay na Nay, Toy, saan kayo naruroon? Ako baka mamaya bigla may bumulong sa'yo, andito kami. Di ba? Di ba? Naging kakatakot pa yung mga bagay na yan. Alam niyo po, sa Bible, pag sinabing malayo ang puso mo sa Panginoon, ibig sabihin po niyan,
ang ating buhay po ay nagiging tuyo. Kaya po pag ang salita po ng Diyos, hindi na ito ang umiiral sa buhay mo, ang Word of God o ang Bible. Diyan ka nakakadama ng katuyuan. Ibig sabihin ay walang kapayapaan, walang kagalakan, at wala kang mararanasang tunay na pagpapala. Sapagkat nasa aklat ng Jeremias 17, talatang 5 hanggang 6 po yan. Next slide natin. Pakita natin ang Jeremiah 17, 5-6. Ano ang sabi? Sumpain ang taong tumitiwala sa tao at hinihiwalay ang puso mula sa Panginoon. Siya ay magiging parang tuyong halaman sa ilang, hindi makakakita ng mabuting darating. So inilarawan po rito ang isang pusong humihiwalay sa Diyos. Isang pusong malayo na sa Panginoon. Ang heart mo malayo na kay Lord, hindi na si Lord talaga ang number one sa buhay mo, napalitan na ni brother, napalitan na ni sister. Napalitan na maraming bagay, kaya nawala na ang pagmamahal mo kay Lord. At ang sabi sa Bible, ikaw ay maitutulad sa isang tuyong halaman sa ilang. At hindi ka makakakita ng mabubuting bagay na darating sa buhay mo. So sa makatuwid, kapatid, pag malayo ang puso mo sa Diyos, ikaw pala ay makakaranas ng kawalang kapayapaan, kawalang kagalakan, at kawalang pagpapala sa iyong buhay. At mababasa din nyo rito sa aklat ng Hebreo 3, talatang 11 hanggang 12. Pag ang puso mo ay nalayo sa Diyos, nawawala na po ang kaligtasang tinanggap mo. Ibig sabihin, hindi ka na makakapasok sa kaharian ng Diyos na siyang tunay mong kapahingahan. Hebreo 3, 11 hanggang 12. At dahil sa galit ko, verse 11-12, at dahil sa galit ko, sabi ng Diyos, kaya sumumpa ako, hindi sila makakapasok sa lugar kung saan ko sila bibigyan ng pahinga. Ang tinutukoy ay yung Old Testament na yun. Naglalakbay ang mga Israelites, marami hindi nakarating sa lupang pangako. At pagdating sa verse 12, pinag-iingat tayo ngayon. Mag-ingat kayo, mga kapatid, na baka sino man sa inyo ay magkaroon ng pusong masama at di sumasampalataya na humihiwalay sa Diyos na buhay. Bakit pinag-iingat? Matutulad ka doon sa mga tao na sinabi ng Diyos, hindi sila makakapasok sa lugar na kapahingahang inilaan ko para sa kanila. Ano yun? Langit naman ang tinutukoy doon. Kaya pwedeng mawala ang kaligtasan ng isang tao pag ang pag-ibig mo sa Diyos ay napunta kay sister, napunta kay brother, napunta sa trabaho, napunta sa pag-aaral. Pag ang pagmamahal mo sa Diyos ay napunta sa pagsunod sa mga pamahiin, pagsunod sa tradisyon. Pag hindi mo na mahal ang Panginoon, mawawalan ka ng interest dumalo sa ganitong pagtitipon. Mas gusto mo ay maghapon kang naka-Facebook, wala nang interest eh. Amen po ba? Yun po yun. Kasi ano ka na eh, malayo na ang puso mo sa Kanya. At dahil malayo na ang puso mo sa Kanya, pwedeng mawala ang kaligtasan mo. Akala mo papasok ka pa sa langit, hindi na. At sino ba yung mga taong malayo na ang puso sa Diyos? Mga masunurin sa saan? Sa tradisyon at sa pamahiin. Ayaw makinig kay pastor. Pagdating na November 1, magtitirik pa din yan. Ayaw paniwalaan ng pangangaral ng pastor kasi hindi naman nagbabasa ng Bible. Nakinig lang, hindi naman hinanap sa Bible, saan nga ba yun? O, di ba? Sabi sa aklat ng Ecclesiastes 9:5 hanggang 6, ang patay, wala nang nalalaman pa nangyayari sa mundong ito. Kahit anong gawin mo para sa kanya, wala na, hindi na alam ng patay yun. Nakakulong na siya doon sa tinatawag nating Hades or Sheol. Kulungan ng mga espiritong namatay. Nakakulong na sila sa ilalim ng lupa po yun. Kaya wala silang nalalaman dito
sa ibabaw ng mundo. Kung ano na nangyayari, na lumalaki na pala ang tiyan mo, tumataba ka na pala, wala silang nalalaman. Ngayon, sisindihan mo pa ng kandila para daw i-guide sila papunta sa bahay mo. Hindi nag-iimbita ka ng masamang espiritu. Kaya wag kang magtaka kung bakit marami kang nararanasan para may lumalakad sa loob ng bahay nyo. Tirik ka kasi ng tirik ng kandila. Kaya akala mo, ang pumapasok doon ay ang namatay mong mahal sa buhay, yung pala mga evil spirit na kung saan kapatid ay iniimbitahan mo sa pamagitan ng ginagawa mo. Marami pong ganyan, mga minamahal, na totoong pangyayari. Mauubos lang ang aking pong oras pag nagkwento ko ng mga tunay na karanasan. At ano pa kapatid, ang ikatlo? Ano ang turing ng Diyos sa mga mas sumusunod sa mga tradisyon o pamahiin kaysa sa salita ng Diyos? Ikatlo, mga taong hindi karapat-dapat sumamba o maglingkod sa Kanya. Kung tayo pala ay nananatiling sumusunod sa mga pamahiin o tradisyon at ang salita ng Diyos baliwala sa atin, walang saysay ang mga pag-awit natin kanina. Walang saysay ang pagpunta mo sa ganitong pagtitipon. Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yun. Saan natin mababasa? Sa talatang 9. Ano ang sabi ng Diyos ni Kristo? Walang kwenta ang pagsamba nila sa akin. Bakit walang kwenta? Kasi tinuturo nilang galing daw sa Diyos yung mga utos na gawa-gawa lang nila. Ano yung utos na gawa-gawa lang nila? Tradisyon at pamahiin. Gawa-gawa lang ng tao yun eh. Na nagpasalin-salin lang yun hanggang sa lumitaw ka sa mundong ito. Laking tuwa ng magulang mo. Amen? Amen po ba mga kapatid? Ayun. Mga gawa-gawa lang ng mga salita. So, kung ganon, ang umiiral sa buhay mo, tradisyon, ang umiiral sa buhay mo ay pamahiin, pag sumamba ka sa Diyos, sinusukan ng Diyos ang pagsamba mo. Kasi hindi mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos. Hindi yun ang umiiral sa iyo. Kaya napaka-importante sa isang Bible-believing Christian, Bible believers tayong lahat. Amen po ba? Pinaniniwalaan natin ang itinuturo ng Bible. Diyan tayo nagtapos sa unang parte. Ikalawang parte naman natin ngayon, ano ang tunay na nagpaparumi sa tao. Then bagating sa verse 10, nag-switch na si Lord. Sinagot na niya yung tuwirang tanong sa kanya sa verse 2. Ano ba yung tuwirang tanong kay Jesus Christ? Bakit nilalabag ng mga disciples mo ang tradisyon na tinuro ng mga ancestors natin? Ano yung tradisyon na tinuro? Hindi sila naguhugas ng kamay sa tamang paraan bago kumain. Kailangan, bago kumain o dumampot ng tinapay, maghugas ka muna ng kamay. E napo na yun ng mga Pharisees at mga Sadducees. Tingnan natin kapatid, ano ang lesson na matututunan natin mula sa verse 10 hanggang verse 20? Lesson number 1. Pakibasa. 1, 2, 3. Yes. Kung pag-aaralan niyo po ang verse 10 hanggang verse 20, 5 beses binanggit ang salitang nagpaparumi sa Kanya. Sa English na nagpaparumi, defilement o defiled. Defilement or defiled. 5 beses po yun binanggit from verse 10 to verse 20. At ang kahulugan po ng nagpaparumi o defilement ay pollution. Ibig sabihin ay ang pollution ay toxic o lason, katulad po sa nangyayari po kapatid sa atin ngayon. Meron tinatawag tayong air pollution. Usok mula sa sasakyan. Di ba? Nagbibigay ng lason yan sa ating katawan. Mula sa pabrika, mula sa pagsusunog ng basura. Yan po'y pollution. Kaya pinapa-face mask po ang marami pagka po talagang polluted po ang atin pong buong syudad. At ano pa, mayroong tinatawag na water pollution. Dahil po sa pagtatapon ng basura sa ilog o ng chemical, no, sa langis, sa ilog, sa dagat at sa lawa,
at namamatay ang mga maraming isda at nasisira ang marami pong mga aquatic animals sa ilalim ng dagat at ng ilog. So dahil po sa tinatawag na water pollution. So sa makatuwid, ang laso na yan ay nakakapagbigay ng sakit at karamdaman. Ang laso na yan ay nakakamatay. At sabi ni Kristo rito, yung pagkain ng tinapay o pagkain ng mga pagkain yan na pumapasok sa bibig ay hindi nakakaapekto o nakakabigay lason sa sangkatauhan natin. Pag sinabing sangkatauhan, kasama ang spirit and soul. Ang body lang ang pwedeng maapektuhan, pero ang spirit and soul ay hindi. Ang mas nakakaapekto at nakakapagbigay lason ay hindi po ang pumapasok sa bibig. Ano raw? Ang lumalabas sa bibig ng tao. Yan ang lumalason o pumapatay sa tao. Ano raw ang pumapatay sa tao? Ang pumapasok sa bibig o lumalabas sa bibig? Ang lumalabas sa bibig ang siyang lason para sa mga tao. Makikita ho ninyo rito, yung sinasabi sa Pahayag 3, talatang 4 hanggang 5. Pero may ilan sa inyo diyan sa Sardis na hindi nila minansyahan ang damit nila. Maglalakad silang kasama ko, nakasuot ng puti kasi deserve nila yon. Yung magtagumpay, dadamatan sila ng puti at hindi ko buburahin ang pangalan nila sa libro ng buhay. So maalala ninyo, may binabanggit dyan na mga hindi namansyahan, hindi nadumihan. Salita, parehong salita po yun na ginamit din doon sa binasa natin sa Mateo 15. Na hindi nakakapagparumi sa tao yung pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas sa bibig ng tao. So sa makatuwid kapatid, ito po ang tumutukoy saan? Tumutukoy po ito kapatid sa kasalanan. Sa kasalanan. Ang kasalanan po ang naglalason sa buhay ng tao. At sa pamanong paraan kapatid na kasalanan ang tinuturo doon. Lesson number 2 natin. Pag binasa ninyo ang verses 10 to 20, ito ang matututunan nating aral. Ang pinagmumula ng kasalanan ay ang puso ng tao. Saan nagmumula ang kasalanan? Sa puso ng tao. Basahin natin ang Mateo 15, talatang 18 hanggang 19. 1, 2, 3. Pero ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. Verse 19. Sa puso nanggagaling ang mga masamang pag-iisip na nagtutulak sa tao para pumatay, mangaliwa, maging immoral, magnakaw, magsinungaling, at manira ng ibang tao. Unawain nyo yan. Yung binabanggit na kasalanan, may nakatira pong tinatawag tayong sinful nature. Sa Tagalog, makasalanang pagkatao. Kaya tayo nakakapag-commit ng kasalanan. May nakatira dyan. Sa nakatira, sa puso natin yun. Hindi po sa literal heart natin na tumitibok, hindi po yun. Sa spirit po natin yun. Yun yung sinasabing heart. Nandoon po nakatira yung makasalanang pagkatao in a form of a mind. Isang kaisipan po yan. Isang kaisipan yan. Ang sinful nature ay isang kaisipang hindi nagpapasakop sa Diyos. Kaya kung lilinawin niyo maigi, basahin natin sa verse 19. 1, 2, 3. Sa puso nanggagaling ang mga masasamang pag-iisip na nagtutulak sa tao para pumatay, mangaliwa, maging immoral, magnakaw, magsinungaling, manira, at ng puri ng ibang tao. Pag-iisip po yun. Amen? Yung merong nakatago sa puso natin na isang uri ng pag-iisip na gumagawa ng masama. Pag ito pinayagan mo itong maghari sa tunay na isipan mo, bigla siya kumuntol sa'yo. Gagawa ka ngayon ng hindi maganda. Pero hanggat nandito pa lang yan sa puso mo at hindi mo siya binabanggit, hindi ka pa halos nagkakasala nun. Kung magkasala ka man, hanggang dito lang sa puso.
hindi pa apektado ang buong katauhan mo. Pero pag lumabas na sa bibig mo ang isang bagay, nahawa na ang buong katauhan mo sa kasalanan. Nadumhan ka na. Hanggat hindi mo sinasalita ang isang bagay. Nanumaan nyo? Pwedeng may dumating sa iyong isang masamang bagay. Mukhang wala akong tiwala sa taong ito, parang gagawa ito ng masama. Mukhang peke ito. Kaya lang di mo sinasabi. Dumating lang sa iyo yun. Ayaw mong sabihin, ayaw mong magkasala eh. Pero pag sinabi mong, ano ka, peke kang tao, kasala ka na, narumang ka na. Kasi bakit? Sa paglabas ng bibig ng tao, nadudumhan ka. Ikaw yung nadudumhan, hindi yung taong kausap mo. Ikaw yun. Pwede rin yung taong kausap mo. Kikwentuhan ka ng pangit patungkol sa isang tao. Halimbawa, anong pangalan ng katabi mo? Annalyn? Rayalyn. Kapatid mo ba yan? Oh. Sinabi mo sa akin, alam mo si Rayalyn, naku, ganito yan, ganyan yan. Pag pinanggap ko yung sinabi niya, nadumhan na ako. Sabihin, nadumhan, may kasalanan ang pumasok sa akin. Tinanggap ko lahat ng mga sinasabi ni Rayalyn patungkol, ni Annalyn patungkol kay Rayalyn. Kaya ang kasalanan, nagtatransfer sa magitan ng pagbibig. Kaya wag mo agad, pag may nagsalita sa iyo hindi maganda, patungkol sa isang tao, oops, ano ka muna? Wag ka munang agad na magsasalita, magkukomment ka kaagad. Ingatan mo ang bibig mo kasi maliwanag ang sabi dito, sa binasa natin, sa verse 19, ang lumalabas sa bibig, saan galing? Saan galing ang lumalabas sa bibig? Sa puso. At ito ang nagpaparumi sa tao. Kasi dito nakaimbak sa heart natin. Yun po masamang pag-iisip. Nandyan yan, katago yan dyan. Pwedeng dumalo ka sa gawain, ang linis-linis ng isipan mo. Merong dancer dito na hindi maingat. Ba isa kang brother. Ang linis-linis ng isip mo, damang-dama mo ang presence ni God. May isang dancer na hindi maingat. Natanggal itong butones dito sa harapan, lumuwa yung kanyang papaya. Yung pisgi ng papaya, lumitaw. Napatingin ka ngayon. Pagtingin mo ngayon, papasok na sa mind mo yun. Ang mind kasi natin, nagiging pintuan yan eh. Pagpasok sa mind mo, kakatukin niya yung pintuan ng heart mo para lumabas yung masamang pag-iisip doon. Pag in-entertain mo siya, bubukas ang pintuan ng puso mo, lalabas ngayon ang masamang pag-iisip. Madumi na ngayon ang isipan mo. Kanina lang, sarap-sarap ang pakaramdam mo, presensya, biglang nawala yung presence ni Lord. Biglang dumumi ang isipan mo, nakakita ka ng pisngi ng papaya. Nakuha niyo ako? Tapos mamaya, sa isip mo yun, mamaya, bumuka na sa bibig mo. May mga sinasabi ka ng bagay, kahit ikaw lang ang nakakarinig. Kasala ka na, nadumhan ka na. Yun po ang ibig kong sabihin dito, mga kapatid. Yan. Kaya, ang pinagmumula ng kasalanan, ang puso ng tao. Kaya bantayan mo ang puso mo. Diyan nakatago yan. Akala mo, okay na okay ka. Hindi. Ang puso natin, naku, grabe yan. Nandiyan lahat ang nakatagong kasalanan. Nandiyan ang pag-iisip na gumawa ng kasalanan sa puso mo. Amen po ba? At ang ikatlo, kahuli-hulihan na to. Palakpak naman dyan, kahuli-hulihan na to. Sabi sa katabi mo, ay salamat, matatapos na rin. Ang ikatlo, basahin natin. Ang tunay na kabanalan ay hindi panlabas, kundi panloob na buhay. Basahin natin ang nakalagay. Higit na pinapahalagahan ng mga Pariseyo at Eskriba ang panlabas na anyo ng kabanalan, kaysa sa tunay na kabanalan ng puso. Ang panlabas na pagsunod sa tradisyon ay walang kabuluhan kung ito ay salungat sa salita ng Diyos. Ang tunay na kabanalan ay nakikita sa pagsunod sa salita ng Diyos at hindi sa pagsunod sa tradisyon at pamahiin. Amen? Puso pa din ang importante sa atin. Yun ang tunay na kabanalan, yung panloob mong buhay. Hindi nakukuha yan sa pananamit. Okay? Hindi nakukuha yan sa pagbitbit ng Bible. Ay, bago itatago ang Bible para malaman nilang born again Christian ako.
Lagi ko siya bibit-bitin. Saan ka man pumunta, lagi kang may dalang Bible. Hindi nakukuha ang kabanalan dyan. Amen? Magpapahaba ako ng buhok at ang aking damit habot hanggang sakong. Wow, banal na banal. Hindi yun ang tunay na kabanalan. Ang tunay na kabanalan, sa puso yan. Yun ang tinitignan ng Diyos. Kung yung puso mo na tinitirhan ng kasalanan ay nakasarado. Dapat sarado yan. Sarado, kandado yan. Hindi ka pwedeng lumabas dyan. Makasalanang pagkatao. Yung pag-iisip yan, hindi po pwedeng pumasok ka rito sa isipan ko. Hanggang dyan ka lang. Amen? Tindihan niyo po ako, kapatid? Sabi sa katabi mo, hanggang dyan ka lang. Hindi kita palalabasin. Makasalanang pagkatao. Amen po ba? Yan. May natutunan ka ba? Kaya, pagdating ng November 1, anong petsa ngayon? Oh, malapit na, mag-Oktobre na. Ilang days na lang, Nobyembre 1 na. Sabi mo, kalibatin mo katabi mo, kapatid, huwag kang magtitirik ng kandila sa namatayan mong mahal sa buhay. Amen? Ngayon, makakalaya ka na. Kaya magbasa na kayo ng Biblia. Tayong lahat ay tumayo upang tayo ay manalangin. Kaya ano ang conclusion ko dito? Unahin ang salita ng Diyos kaysa sa mga tradisyon o pamahiin. Papatak ng Sabado ang November 1. Naalala ko noon, nung bago-bago ako nagpapastor sa lugar na ito ng balik-balik. Natapat linggo, Nobyembre 1, walang halos umatin ng church. Lahat nasa sementeryo. Magagawa, ako, nasa na mga kapatira? Nasa sementeryo daw silang lahat. Ayaw unahin si Lord. Kasi nagsisimula pa lang din ako ng gawain noon dito. May 50 akong miyembro. Ang umatin lang ay yung magpapaawit at yung gigitara. Ako, si Pastora Isabel. 5 lang kami. At doon pa yan sa bakuran ni Nanay Estrella Versosa na ang tent noon ay butas pa sa gitna. Kaya pag umuulan, buhos yung tubig sa gitna. Naalala ko yung simula ng gawain natin noon. Wala pang ganun, hindi pa tayo di-aircon noon. Di-air continuous pa nung araw ang ating gawain. Tent lang ang ginagamit, butas pa yung tent. Kaya pag umulan, buhos sa gitna yung tubig. Lahat nasa gilid lang. Nobyembre 1, hindi ko makakalimutan yun kasi. Nag-fasting pa ako, nag-prepare pa ako, pagtayo ko, walang tao. Sabi sa akin na magpapaawit, paano ako magpapaawit niyan? Tayo na lang. Sige, awit na tayo. Wala sila eh. Nasaan sila? Nasa sementeryo. Natapat kasi dapat ganito. October 31 pa lang, dumalaw na. Nakuha niyo, kung tatapat yun, may gawain sa Panginoon, dapat agahan mo na pagpunta sa sementeryo para kinabukasan, nasa church ka. Buti na lang pumatak ng Sabado. Pero wala naman siguro sa inyo magpaplano doon na matutulog hanggang kinabukasan na ng Linggo. At wala nang iwanan. Huwag naman ganoon. Huwag naman tayong ganoon kayakap sa tradisyon. Amen? Si Jesus Christ nabuhay ang ating yakapin. Amen po ba? Kung may namatayan kayo, namatayan din ako. Meron, 2 pang kapatid ko, namatay during time ng pandemic. Ate ko, tsaka yung isang sister, Sister Rowena. So, kung pagdalaw lang, may mga dadalawin din ako. Pero I see to it na hindi ako lumalabag sa salita ng Diyos. Una pa rin, nangingibabaw pa rin ang salita ng Diyos. Hindi ang tradisyon at hindi ang pamahiin. Okay? Sige, tayo'y umawit bago tayo magsara sa prayer. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo.
salita mo ay nararanasan ko. One more time. Umpisa tayo. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. yes, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Salita Dahil mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. mga kababaihan ang umawit salita mo. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay Salita mo ay nararanasan. lahat ng kalalakihan lamang. Awitin natin ito, salita mo. For the last time, lahat tayo, salita mo. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan. Salita mo ay salita mo ay nararanasan. Salita mo ay Salita mo ay nararanasan ko. yan ang dapat nating maranasan. Ang salita ng Diyos ay nararanasan natin. Amen. Aba Father, basbasan mo at pagpalain ang buhay ng bawat isang nakinig sa iyong mga salita. Sinabi po ninyo sa inyong salita sa 1:8 talatang 32, and we will know the truth, and the truth will set us free. At alam ko, Aba Father, na yung katotohanan na ibaba sa kanila ay nagpalaya sa mga maling paniniwala, nagpalaya sa mga maling pananampalataya at maling mga prinsipyo sa buhay, na tunay na amang ibabaw sa amin ay ang iyong salita, sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Ang salita mo ay buhay. Ang salita mo, Panginoon, ay aming kailangan sa araw-araw naming buhay. Help us, O God, na maging sandigan namin ng iyong salita. Hindi ang pagsunod sa tradisyon o sa pamahiin, kundi ang pagsunod lamang sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, mula sa araw na ito, Lord, akayin mo silang magbasa ng Biblia. Tulungan mo po silang magkaroon ng new desire to read your word. And magkaroon sila ng sariling Bible, Panginoon. Salamat po, O Diyos, upang tumatag, lumakas ang spirit ng bawat isa sa kanila at maranasan namin ang tunay na revival sa pamagitan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin, and everybody will say, Amen at Amen.